Everyone. So, good morning. So, ang topic natin for today is ano yung kahalagahan ng pagiging malinis? Yan. Na kasangkapan ng Diyos. So, ito is patungkol sa ransom. Yan. Ni-ransom tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo para tayo ay malinisan sa mga kasalanang nagawa natin. So, kaya kung dati is nakafocus tayo sa paggawa ng kamalian sa buhay natin, pero once na nakilala natin ang Diyos sa buhay natin, mas nagfo-focus na tayong gumawa ng kabutihan sa buhay natin. And verse tong based dun sa yung concept natin for today, based dun sa Titus 2:14, who gave himself us to redeem us from all the wickedness and to purify for himself a people are his very own, eager to do what is good. Now na kasama na natin si God, now that you are with God, you have a good relationship with God, nakilala mo na siya. Now, ang eagerness natin is gumawa na ng kabutihan, hindi na kasamaan. So sabi nga dito, we are ransomed by God, by His own blood. Diba? So, as a ransom is the price paid to set someone free from bondage. Humanity was enslaved to sin, condemned under God's holy justice, and powerless to save itself in love. Jesus offered His own blood as a ransom, not to Satan, but to God, to satisfy divine justice and to redeem us. By His death and resurrection, He purchased our freedom and secured our forgiveness and brought us into God's family. Napakaswerte natin na ginawa yun ng Panginoon para sa atin. Noong time na si Jesus is namatay siya ng 3 days, lungkot na lungkot yung mga disciples niya. Kasi ang para sa kanila, si Jesus yung magpapalaya sa kanila sa mga sumasakop. Pero Jesus ransom them sa kasalanan na meron tayo. The slavery to sin. And particularly ito nga sa Luke chapter 24, diba? We had hope that He is the one. In that time, they have the hope that they are going to redeem. And what is more, since 3 araw na kasi patay ng si Jesus Christ, pero inaasahan nila na sila yung magpapalaya sa Israel. Magpapalaya sa bayan ng Israel mula sa pagkaalipin ng mga Romano. Pero nung dumating si Jesus Christ, hindi yun yung intention niya. Mas may malalim pa siyang mission. At yung mission niya, palayain tayo mula sa ating mga kasalanan, mula sa pagkaalipin natin sa ating kasalanan. At walang makakagawa nun, si Jesus lang talaga. And the disciples were thinking, yun yung kala nila, si Jesus magpapalaya sa kanya sa pagkaalipin mula sa Romano. But Jesus Christ was saving them from sin, mula sa kasalanan. At pinagpapasalamat natin sa Panginoon because lahat tayo alipin ng kasalanan. Pero talaga ang Diyos mas malaki ang inaasam niya para sa atin. At ang tunay na pagpapalaya niya mula sa tunay na umaalipin sa atin. At yun ang kasalanan. Pangalawa, Jesus ransomed us by His blood. Yung pinatubos ng ating Panginoon sa Kristo ay sarili niyang dugo na sa atin. Ang ganda nga kasi sabi dito, who gave Himself for us to redeem us from all the wickedness and to purify Himself. The people is very own, eager to do what is good. Isipin natin mabuti na nung linubos tayo ng Panginoon Diyos sa ibang sulat ni Pedro, we are not redeemed by gold or silver, but we are redeemed by the God of Christ, by His own blood.
yung pinanghugos sa atin, dugo ng ating Panginoon. So tayo ay di pinakasalanan, wala tayong ginawa kundi magkasala. Kasi nature natin yan di ba? Lalo na yung hindi mo pa nakilala ang Panginoon, kahit ikumpara mo yung sobrang laki ng iba, di ba? Ikukumpara mo yung sarili ko dati, ang laki ng ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay natin. And I'm sure, ganoon din sa inyo na na-experience niyo po yan. And yung pinanghugas sa atin ng Diyos ay sarili ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At patuloy tayong nililinis ng dugo ng ating Panginoon hanggang sa paging perfect tayo. Jesus ransomed us by His blood. Kaya, pagpahalaga natin yung ating sarili. Not because we are valuable, but because of the blood of Christ is precious and valuable. Yung pinambayad sa atin, dugo ni Kristo yun, tinubos tayo. That makes us valuable in the eyes of God. Kasi binayaran na tayo, tinubos na tayo sa ating Panginoon. And just ransom us to be holy before God. Ang purpose kung bakit tayo hinugasan at patuloy tayo nililinis ng Diyos is to make us pure in the eyes of God. To make us pure in the eyes of God. Diba? So, pinalaya tayo sa ating kasalanan and to purify Him for Himself. Ang plano ng Diyos ay pakalinisin tayo. Kaya nga, mahirap na yung tao na pagtaos linisin ng Panginoon ng sarili ng dugo, patuloy na nililinis ng dugo, balik tayo ng balik sa kasalanan. Patuloy natin dinudumihan ang ating mga sarili. Ang tawag kasi doon, di ba, baboy. Yung baboy kasi kahit anong paligo mo, di ba, parang babalik at babalik sa putikan yan, di ba? Kahit ang puti-puti na, di ba, linis-linis na talagang pinabanguhan mo, nilinisin pag pinakawalan mo yan, diretso kagad yan sa putikan. So, minsan ganun tayo. At times, or at many times na ganun tayo. Pero tandaan natin, nilinis tayo ng ating Panginoon ng dugo niya, not to go back from what we came from. Jesus purifies us. He keeps purifying us for Himself. For Himself. A people that is very own. Because tayo ay pagmamaari ng Diyos. Ay dapat malinis tayo sa Kanyang mga kamay. Eager to do what is good. So, dating eager tayong gumawa ng mali. But this time, when you are with God, eager na tayong gumawa ng kabutihan. So, application natin, ask God for a spiritual breakthrough. Value what Jesus purchased on the cross. And offer yourself as a clean instrument of God. Hope you learned something. Thank you, everyone. And